Ang tumatak po sa akin doon sa preaching niya na to, sabi niya po, if your request is wrong, God will say no. If your timing is wrong, God will say slow. If you are wrong, God will say grow. And if everything is right, God will say go. So, sabi po lang, hindi tayo dapat ma-discourage or ma-disappoint kapag hindi sinagot ni Lord yung mga prayers natin. Kasi po, may ultimate benefit daw po yung prayer. Hindi lang daw po ito getting the result nung pinapray natin. Hindi lang po ito yung parang makuha lang natin yung gusto natin, yung pinagpipray natin. Meron po yung ultimate reward daw po ng prayer is, alam niyo po kung ano? Is God's presence. God Himself. Yun po yung reward na ma-receive natin when we pray. So since this month po, ang theme natin is about prayer. So, yun po. Nawa po ang bawat isa sa atin may prayer life. So, yung isa po sa pagkipag-communicate natin kay Lord is through prayer. So, yun po, ngayong umaga, sama-sama po tayong lalapit sa Kanya, dudulog sa Kanya, mananalangin sa Kanya. And i-declare po natin that God is good, kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Amen. So sige po, tumayo po tayong lahat. At sama-sama tayo na ihayag ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah! Kamangha-mangha ang iyong pag-ibig, Lord God. Yes, Lord!
Lumalang sa presensya mo, nagpupunan ang lahat. Papuri ka, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri ang sinasamba. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, pagpapala mo ay patuloy mong ibuhos sa lugar na to. Hallelujah. Pagpapala ay buhos na Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Sabay-sabay. Yahweh, Yahweh. Sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalay. Sigaw natin. Yahweh, Yahweh. Pagpapala'y bubuhos na. Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Hallelujah. Yahweh. Sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalay. All praise, Lord, hallelujah, mahalin, kapag kailanman, di nagbabago. All praise, Lord, hallelujah, mahalin, kapag kailanman, di nagbabago. Yes, Lord. Ngayon, patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa na natin.
talagang humilos ka ba? Diyos iyong dinig, aking panalangin. Ang puso kong ito laging laan sa'yo. Bigyan mo ng
kanyang banal na presensya. Hallelujah. Sa iyo nga po, Panginoon, ang pinakamataas na papulit pagsamba. Ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos. Para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Sige po, mga bata, doon kayo sa kabila, sa dulo. Good morning po. Pati nyo nga po yung mga katabi. Ayan. Hallelujah. Praise God. Ano po? Hallelujah. Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa tema natin about, ano ba? Panalangin. Transform na po mga kapatid through the house of prayer. Turo ni Pastor Dan, Matthew 21:13, about house of prayer. Alam po ba? May 4 points po siya doon. No? Actually, nung una, nagturo na sa mga about panalangin, nagturo ako ng wake up and prayer. No? Wake up and pray. Kasi Pastor Dan, tapos sa uli, natin ay push. Amen po ba? Pangatlong linggo o pangalawang linggo at nung nakaraan, tinapit na po yung Lord's Prayer. Matthew chapter 6. Amen po ba? At ngayon, tungkol sa panalangin at sa uno, si Kuya Jimmy naman ang makapakinggan natin at baka next month ay may iba. Kaya ito po yung aking paksa. Binago ko po ang aking katapusanang ituturo sa inyo about seek God and prayer. Pero hindi ko rin po yun ituro sa turo ko ba yung naturo ko sa pila. Ano pa? Yun. Paksa natin ngayon ay about request. Granted. Amen po ba? No? Tinugol ng Panginoon ang panalangin. Na po, sino po ito? Sa bagong tipan, meron din po yan. Yung babaeng Kananea. At pero punta tayo sa lumang tipan. Yan. Wala. Sa 1 Chronicles chapter 4, verse 9 to 10, si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya. Meron bang mga inang ganito na masyadong nahirapan sa 5 naming anak? Saan ba nahirapan si Mrs.? Sa panganay, mahaba yung kanyang paglilibor. Ano po? Mahaba, naglibor siya ng 31, lumabas ng 1. Okay? Ang pangalawa naman, mabilis. Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makasasakit sa akin. Ano sabi diyan? At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Jabez was more honorable than his brothers. Marami siyang kapatid na mga lalaki, pero masigit siyang namuhay na marangal kaysa sa kanila. His mother had named Jabez saying, I give birth to him in pain, but Jabez prayed to God of Israel, on that you will bless me, enlarge my territory, let your hand be with me, and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. So, din natin kinuha yung ating title na request granted. Amen po ba? Tayo manalangin. Pagpalang Ama, salamat. Daman namin na yung presence. Salamat, kasama ka po namin. Iginawa ka na po sa aming pananambahan, sa buhay ng bawat isa. May inalis ka na po sa aming mga buhay, sa aming mga pasang-pasang, kabigatan, Panginoon. Salamat. Sa inyong presence may rest, may kapahingahan, may kaaliwan, may kagalakan, may kagalingan, may kalakasan, Panginoon. Maraming salamat. Thank you, Lord. Sa iyong presence, thank you, Lord. Na naghahanda rin po ng aming puso para sa pakikinig ng inyong mga salita.
Samahan niyo nga po kaming patuloy, mag-minister kayo sa buhay ng bawat isa, hindi po sa mga trip namin wala pa, at kahit po sa amin pong naka-online, at sa pagpapatuloy, ito pong baga yung aming nasa FB, Lord God, ay marami pong nakakapakinig dito. Dalangin namin na ito po ay maghatid ng pagkapala para po sa lahat ng mga tao. Krisyano man sila o unbeliever, Panginoon, ang salita mo po, salamat na ito po ay naghahatid ng pagkapala para mapos nila. Yung umaga, yung taas namin ang kabuuan nito, Panginoon, salamat sa kaalaman, salamat sa karunungan, naging kaunawaan, igagawad sa amin. Nangin namin ang tagumpay, kabutihan at pagkapala ng umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pwede ba natin i-declare ito, mga kapatid? No, today, I believe God will grant my request. Sabi niya nga po yan sa inyong katabi. Na ako'y naniniwala na aking hinihiling sa Panginoon, ibibigay niya ng katugunan. Amen po ba? No? Hallelujah. Mga kapatid na po, purihin po ang Panginoon. No? Today, I tell you, God will grant your request. So ito pong binasa natin ay very short story lang, pero very powerful story naman. Amen po ba? Maikli lang ang sulat na ito tungkol kay Jabez. Actually, 1 Chronicles chapter 1 hanggang chapter 9 hanggang chapter 10, mga kapatid, tinutuloy lamang po dyan yung mga pangalan. Ganto, ganyan. Pero pagdating po sa verse 9 and 10, na sinabi po kung sino si Jabez, pinginangat sa hirap, sa lungkot, sa hapis. Pero sa kabila ng lahat, siya nalalangin, pagpalain mo ko, palalaki mo teritoryo ko, ingatan mo ko ng iyong kamay. Ano? At sabi doon, ginrant daw ng Diyos, na short lang ang kanyang kwento. Hindi katulad ng kwento ni Abraham, haba. Genesis chapter 12. Hanggang ilang kailan ba siya namatay? Nawala. Kaya 24, buhay pa siya. Buhay pa siya. Si Isaac nag-asawa. Moses, Exodus chapter 1 hanggang verse chapter 40. Ang haba na kwento ng kanyang buhay. Si Samuel, mga kapatid, First Samuel. The chapter 2, buhay pa rin siya. Si David, mahaba po ang kwento. Pero ito pong si Jabez, napakaikli. Basahin niyo, hinanap ko, meron pa ba kayong nakita na mga kapatid, First Chronicles, 2 verses lamang po. Ito, mga kapatid, hindi kilala. Hindi siya kilala, mga kapatid, hindi siya sikat. Amen po ba? Pero nagbigay ng impact. Nagkaroon ng turnaround, nagkaroon ng breakthrough ang buhay po nitong si Jabez. Amen po ba? Maaaring tayo hindi sikat, hindi tayo kilala, pero mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? At meron tayong say na sabihin sa Panginoon, pagpalain mo ako. Amen po ba? Di ba? Palawakin mo ang teritoryo, yung aking influence ay malaki yung maabot. At ingatan mo ako laban sa kamay ng kaaway. Amen po ba? Nang hindi naman ako maghirap at ano daw ginawa ng Diyos? Request granted. Hallelujah. Amen po ba? Mula sinabi ni Jamina kanina, ang benepisyo ng pananalangin, hindi ka man sinagot, mali man ang iyong dasal, tama man ang iyong dasal. Ano benefits? Yung presensya ng Diyos na ikaw ay manatili. Happy ni Pastor Ron ng yes, no, wait, no, about Psalms, po. At yun po. At ito, tignan din po natin. Again, si Jabez po, hindi sikat, hindi kilala, pero meron siyang karapatang dumalangin sa Panginoon. At sa kanyang panalangin, mga kapatid, hindi po siya pinahindihan, ginrant ng Diyos yung kanya pong request. Parang babae ka nila yan. Matthew chapter 15, verse 21 to 28. Kanaya po siya, hindi po siya Hudyo. Inaalipin ng masamang espiritu yung kanyang anak na babae. Pero lumapit siya kay Jesus, hindi siya kibo. Hindi mo. Yung pray violently. Po yung title po naman. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya kibo, mga kapatid. Nandun pa rin po yung kanyang perseverance. Push. Kapit natin yan. Yung nakaraan. Push pa rin siya, mga kapatid, until something happened. Sumagot si Lord, sabi, ako'y sinugo sa Israel, hindi sa kanya. Sinagot ng kawalan ng pag-asa, pero push.
At sa dulo, inahantulan na po siya sa aso o sa tuta. Opo, nilitayo rin po ako. Wala po bang karapatan ng tuta na kumain ng mismis o ulo na nahuhulog sa hapat ng kanaman? At napamangha si Jesus. Hindi pwedeng pahindihan ang panalangin nito. Your request is, kailangan po. Amen po ba? No? Paano tayo manalangin mga kapatid? Gano'n nakilala dito? Dalawang bagay lamang po makikita natin dito. Again, sino po si Jabez? Napatid, ipinanganak po siya sa hirap, sa hapis, sa kalungkutan, mga kapatid. No, marahil ang buhay po nila ng time na yun ay pag-iriwik, walang-wala, hapis na hapis, o maaaring may mga pangyayari sa buhay ng kanyang ina, sa buhay ng kanyang kapatid na talaga namang kahihirap, maaaring bigo, maaaring nalugi, o ilibahin ng ganito, kaya naman yun ang kanyang ipinagdasal. Pero sa kabila ng lahat, si Jabez, mga kapatid, ay tumawag sa Panginoon. He began to cry out, mga kapatid, no? Pero na nang gano'n, sumigaw siya, umiyak siya sa ating Panginoon, no? At sabi doon, mga kapatid, again, pinagpala po siya ng ating Panginoon. Amen po ba? Ako'y naniniwala na hindi lang gustong pagpalain ng Panginoon ng isang tao. Kasunod na tayo. Sabi mo kasi katabi, kasunod ka na ron. Hallelujah. Mga kapatid, kasunod na po tayo doon sa tagalan natin, mga kapatid. Kasunod na po tayo doon, mga kapatid, no? Sa lugar na ito, mga kapatid, hindi lamang po isang tao, hindi lamang po si Jabez, no? Kahit po tayo ay kaya pagpalain ng ating Panginoon. Amen po ba? At paano natin mararanasan, no? Yung ating pananalangin ay sagutin ng ating Diyos, mga kapatid. Dalawang bagay lamang po ito. How God will grant our requests like Jabez. Number one, we should live honorably or honorable, mga kapatid. Pinatunayan po ni Jabez na kailangan siyang pagpalain ng Panginoon. Sapagkat si Jabez, mga kapatid, marami siyang mga kapatid, kuya, ate, na mas may tanda sa kanya, pero sa kabila ng lahat, si Jabez po ay namuhay ng marangal. Kalugod-lugod sa Diyos. We should live, mga kapatid, with honor. Amen po ba? Kilala mo ang iyong sarili. Bilang mananampalataya, mga kapatid, paano po tayo namumuhay ngayon? Mahalaga po ito sa atin na more honorable than his brother. Sa kabila na iyan ang pinangalan sa kanya, mga kapatid, si Jabez po ay namuhay ng marangal. So, tingnan mo natin bakit Jabez. Alam niyo po, tradition sa Israel, hindi naman talaga, hindi katulad nung Pilipinas. Tayo, kapag manganganak, yung mga asawa natin, ilang buwan pa lang, meron na tayong nakalaan, papangalan. Meron na po ba? Yeah. Meron na nakapila, pagka lalaki ganito, pagka babae ganito. Pero sa Israel, madalas, kung kailan ay silang na, doon pa lang sila nagbibigay ng pangalan. Pagkamat yung iba naman, prophetic din, tulad si Jesus, pinag-usap ng anghel si Maria. Pagkamat virgin, kaya magsisilang pangalanan ng Jesus, prophetic. Si Juan, ganun din. Kapatid, pero maraming pagkakataon sa Biblia, kung kailan ay panganak na, doon pa lang nila binibigyan ng pangalan. Katulad ni Sarah, pinangako ang magkakaanak. Ano po? Diba? Medyo chapter 15, nung dumalaw, yung angel sa kanila, tumawa pa kasi Sarah eh. Hindi niya kasi matanggap ako. Matanda na, baog pa, magkakaanak pa. Sabi nga na, bakit siya tumawa? Di ba? Kaya naman, mga kapatid, nung nanganak, itong si Sarah, ano pinangalan? Ay sa kanina, ibig sabihin ng Isaac means laughter. Kasi itong si Sarah, hindi niya matanda na ako. No? Baog pa ako, tapos nagdaan ako ng ganito, pangalan niya, laughter, mga kapatid. Kaya siya, tawa ng tawa. Amen po ba? Di ba? Minsan nga, yung pagtawa, ano po ba yung pagtawa? The best medicine, no? Okay naman yung tawa ng tawa, nakakabata. Totoo ba yun? Nagamat matanda, pero tawa ng tawa, nakakabata. Amen po ba? Kumusta ba yung mga, kaya mas maganda yung tawa ng tawa kaysa simangot na sibangot eh. Amen po ba?
Okay lang tumawa, mag-isa. Huwag lang magsalita mag-isa. Tama ba yun? O kaya baka tawa ka ng tawa, wala kang tigil at wala kang dapat pagtawanan, baka you need a medicine. Baka iba na. Pero iba, so, dinila ko lang kayo mga kapatid na po. Pero again, parang naipakita sa atin mga kapatid. No? Isa pa, yung panahon ni Eli bilang saserdote, shortcutin ko lang yung share rin natin yan. No? Nakipaglaban ng Israelita sa mga Pilisteo, at chapter 4, dala-dala po ng dalawang anak ni Eli, na si Opni at si Pinehas, yung kaba ng tipan. Tapos natalo pa rin sila. Na-i-report niyo na ibalita, no, na ang kaba ng tipan ay naagaw. Ano nangyari kay Eli? So, siya, tumugot to, patay. 98 years old, mataba pa. Kapuanan. O hindi pa kapuanan. Ano po, nag-asawa ni Pinehas. Ang balitaan niya na naagaw ang akyat na covenant. Tapos siya po ay, ano nangyari? Napaluwan ng kanyang sanggol. Ano po ang itinawag? Sa sinilang na anak, Ikabod. Pag sinabing Ikabod, mga kapatid, ano ibig sabihin niyan? The presence of God has departed. Dahil naagaw ang Ark of the Covenant, ang ipinangalan sa kanyang anak, ang kaluwalhatian ng Diyos sa Israel ay umalis. Na ganun po yung nangyayari ng mga kapatid, like Jacob. Ano meaning ng Jacob? Deceiver. No? May mga ganun mga kapatid, pero salamat. No? Pero si Jabez ganun din. No? Ganun din mga kapatid, hindi niya po tinanggap. No? Yung spirit, hindi niya hinayaang mag-rule sa kanyang buhay ito. Na mga kapatid, sa kabila ng lahat, tumawag siya kay Lord. No? Tumawag siya sa ating Panginoon. So, babalikan po natin yung bagay niya. Kaya ingat din tayo sa pagbibigay ng pangalan. Itong 2020, nagkaroon ng pandemic, maraming nagsilang na kanilang mga anak, ano tinawag sa kanilang mga anak? COVID. Ang lalaki, Corona. SARS-CoV-2. Mga new variant. Tama? May mga ganun, mga pinangalan. Dumating yung napakalakas ng bagyo at napaanak ang tinawag sa kanyang anak, Dading. Bagyong Dading. Undoy. Meron ba ganyan mga pangalan? Merong mananabong, nanalo sa derby. Ano po, pag uwi ng bahay, napaanak yung asawa, tinawag sa anak, derby. Kaya yung spirit ng mananabong daladala. Kaya ikat din tayo sa pagbibigay ng pangalan, mga kapatid. Ano po, ganito ang nangyari kay Jabez, mga kapatid. Hindi ho madali ang kalagayan ni Jabez noong panahon po ito, mga kapatid. Bagamat siya po ay pinangalanan ng kanyang ina na Jabez sapagkat noong time na iyon, di ba? Pinanganak siya sa hirap, pinanganak siya sa hapis, pinanganak siya sa kalungkutan, mga kapatid, at Jabez ang itinawag sa kanya. Mahirap yun. Sa ting natawagin siguro ng kanyang mga kapatid, itong si Jabez sa kanyang ina, Jabez. Na anak sa hapis. Diba? Medyo may mga pambubulit dun eh. Ano? Ikaw, pinanganak ka sa hapis dahil sa pagsilang sa iyo, namatay si nanay. Diba may mga ganyang mga may mga ganyang mga bata na nakakaranas sa kanyang mga kasama tulad ng bahay dahil sa iyo. No? Ang hirap, mga kapatid. Pero again, ang gusto kong sabihin, si Jabez, mga kapatid, hindi nahihayaan yung spirit na yon ang mag-rule sa kanyang buhay. Sa halip, sabi doon mga kapatid, si Jabez ay namuhay ng marangal. With honor, mga kapatid, kumpara sa kanyang mga kapatid. Ano po? Hindi porque nasa squatter tayo, hindi na tayo pwedeng mamuhay ng marangal. Amen po ba? Ako, lugar namin, parang Lita ni Tondo. Diba? Punuwi ng mga away, rayo, kanaan. Pero hindi na ako pwedeng mamuhay ng marangal. Pwede pa rin. Amen po ba? Kapag ako uwi, buti ka pa, napabuti. Kasi, namuhay pa rin tayong marangal, mga kapatid. Amen po ba?
No? Again, di porke ikaw ay nasa broken family. Total, iwan ako ni nanay, o ni ginawa niya, gano'n naman gagawin ko. No? Pwede ka pa rin mamuhay ng marami. Nasa atin po yung freedom na mamili paano tayo mamumuhay. Amen po ba? Like Jabez, live with honor. Amen po ba? No? Live with honor. At napakahalaga po nito, no? Sa atin pong mga buhay, mga kapatid, na napakahalaga na nandito tayo. Nalala ko po si Tekram, yung blood Tekram. Nung isang araw kasi, sabi ko, si Tekram yan. Kasi gusto ko yung kanyang vlog dahil marami siyang mga tao. Minsan wala nang sira na po yung may isang pamilya, dinimado sa bahay, dinagumubok sa ilaw. Tapos hindi na tinatapin yung baso sa labas. Doon na lang siya nagbatrabaho. Ang dilim, talagang gano'n na. Halos apat sila magkakapatid. No? O 5, yung isa lang yata ang nabilang kasi nasa bandila. Pero tumulong sa kanyang tulog. Pero pang ready talaga, nasa kali na natutulog. Pero kakaiba. At marami siyang tinulungan na gano'n, mga kapatid, no? Na nagbago pa rin. At nakakatawa, sabi ko, Krisyano yata ito kasi lagi niyang pinapakanta mga Christian song. May mga kanta yun? Talaga yung pinapakanta? Yan, di ba? Jesus, salamat. No? Jesus, salamat. Laging kanyang mga pinapakawit sa mga tao na iyon na umaawit, mga kapatid. So, alam po natin ibig kong sabihin, mga kapatid, no? Sa kabila, na ganoon po ang kalagayan ni Jabez. Namuhay siya, hindi katulad ng mga kapatid. Namuhay siyang puno ng tangan. Amen? Kasi i-grant ng Diyos yung ating pong panalangin, hindi. Ikaw nakakalam. Sabi ng Proverbs 22, yan, Jabez did not allow the spirit of his name to rule in his life. Jabez chose to live with honor. Sabi ng Proverbs 22 verse 1, better to choose a good name rather than riches. Mas mabuting piliin, mga kapatid, ang mabuting pangalan kaysa ginto, pilak, o anumang kayamanan. Yan ang yung buo na sinasabi po ng Proverbs 22 verse 1. Choose a good name, mga kapatid, na piliin natin ang ating sarili na mabuting pangalan. Na po ang isang taong nag-iingat ng kanyang pangalan ay namumuhay ng may damay. Amen po ba? Kahit nasa gipit na kalagayan, hindi pa rin gagawa para magnakaw o kung ano. Amen po ba? Mga estudyante, ang estudyanteng namumuhay ng dangal, hindi nangungopia. Tama ko ba yan? Ang Krisyano na pumasok sa partnership, hindi pumapasok sa premarital sex. Namumuhay ng may. Ang asawang lalaki na pumunta ng ibang bansa, pagamat may lungkot, hindi naghahanap ng iba doon. At yung iniwan, ganun din. Diba? Yun yung mga taong namumuhay ng may dangal. Amen po ba? At napakahalaga po niyan, mga kapatid, sa atin bilang mga tao. Sabi ko nga, kahit ikaw ay nasa broken family, huwag mong sirain ang iyong buhay. Sa kabila ng kalagayan, dito pong si Jabez, na naghihikahos, puno ng hapis, puno ng lungkot, puno ng hirap, sa kabila ng lahat, si Jabez ay namuhay ng may tangal kumpara sa kanyang mga kapatid. Kaya you should live honorably. Amen po ba? At napakahalaga po nito, mga kapatid, para po yung ating dasal ay mapakinggan ng ating pong Panginoon. Amen. Amen? Purihin po ang Panginoon. So, again, Jabez was more. Lagay ba? No, Jabez, wala balikan ko lang ulit yun. Yung English niya, mga kapatid, na Jabez was more honorable than his brothers. Hindi po yung aking kapatid. Yung estudyante, mahilig ng blackboard, pupuno ng bisyo,
sa panahon natin kasi ngayon, no? Kung ano yung puno, hanggang baba, minsan, pare-parehas. No? Yung mga ugali, pare-parehas ang pamumuhay, nakakita tayo ng pamilya, ng mga lulong, sa drugs, etc. Pero pwede pala, ano, na mamuhay tayong kakaiba. Ano? Mamuhay tayong, you must be different if you want to become like Jabez. Pwede mamuhay kang ibang-iba sa kanila. Kasi nga, iba na no? Meron ka ng Jesus sa iyong buhay, mga kapatid. Amen po ba? Di ba? Meron na kasi tayong, Jesus sa buhay po natin. Kaya meron tayong kakayahan mamuhay ng marangal. Ang puno ng dangal, sa harapan ng ibang tao. Si Jabez, sa kabila again, ng kanyang mga kapatid, di ba? Ay ganun, hindi siya tumulad. Kaya pwede pala. Amen po ba? Di ba? Na mamuhay tayo ng may dangal. So yan lang ang una kong rito. Una, again, you should live. Mga kapatid, napakahalaga po nito. Sa paningin nila, ng ating kapitbahay, ng ating community, ng school na pinapasukan mo, kumusta na tayo? Di ba? Sa kami nakakalungkot, may mga korap. Pero napakahalaga, you should live honorably. Second, you should live prayerfully. Sabihin niya yung matabi, mamuhay tayo mapanalangin. Dahil tayo po ay house of prayer. Balikan natin verse 10. Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako. Palawagin ninyo ang aking lupain, samahan po ninyo ako at ingatan sa mga kasawian, makasasakit sa akin, at ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang hilingan. Jabez pray to real God, no? Kaya in English, no? Mga kapatid, si Jabez po'y nanalangin sa tunay na Diyos. Sabi ng 2 Chronicles 12:2, blessed be the name of the Lord, the God of Israel, who made heaven and earth. No? At sabi doon sa verse 10, but Jabez prayed to the God of Israel. Mga kapatid, si Jabez po'y nanalangin sa tunay na Diyos. Madalas, mga kapatid, ikaw'y mananalangin sa tunay na Diyos. Kung tunay siyang iyong sinasamba. Kung sino yung Diyos mo, yun ang iyong sinasamba. At kung sino iyong sinasamba, doon ka nagdarasal. Amen po ba? Ang iba, kaya hindi sinasagot, kanino sila nagdarasal? Sa mga saints. Sa mga tao. Katulad ni Cornelio. Kaparating sa kanya, ito pong si Pedro. Ano ginawa ni Cornelio? Ipatirapa at sumamba. So, hindi pwede doon. Kaya hindi ka talaga papakinggan ng Panginoon. Kasi sa tao ka lang, sumasamba. Sapagkat sino mang santo na tinatawagan ng mga tao, sino yung mga santo na yan? San Roque, San Michel, San Juan, mga kapatid. Hindi, yan ay nangangailangan din ng tagapagligtas. Sabi ni Pedro, ako'y tao rin tulad mo. Ang Diyos ang sambahin niya. Yung iba, sumasamba saan? Sa angel. Sa wala dyan eh. Revelation 22, verse 8 to 9. So, mga kapatid, nung makita niya ang anghel, siya po'y napaluhod. Diyan ba? Wala. Siya po'y lumuhod, mga kapatid, at sinabi, na makita niya ang anghel, sinamba niya po. Niluhuran niya po yan. Pero sabi ng verse 9, tumayo ka. Ako'y alipin din kagaya mo at ano ang sabi sabi po ng anghel kay Juan, ang Diyos ang sambahin mo. Mga kapatid, kanino tayo dapat sumamba? Sa author ng lahat. Ang Diyos ng langit at lupa. Ang source ng everything. Amen po ba? Ang source ng ating pong buhay. Diyan po, ito po si Jabez sumamba. Sabi mo siya katabi, ang Diyos ang sambahin mo. Sapagkat kung sino ang ating sinasamba, doon tayo nananalangin. Madalas yan, mga kapatid. Nagkakalaman mo tayo doon? Ayan. At ano natin ito?
In John 4:22 to 23, hindi niyo kilala ang iyong sinasamba, ngunit kilala naman namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Sabi ni Jesus, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga ng mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang pinalulugdan ng Ama. Ito may tatlong bagay. There are three different kinds of worship. Right? Una, the innocent worship. Ano sabi ni Lord? Doon, sa na-encounter niya, sa John chapter 4, yung babae, na Samaritana, ay ibig. Diba? Hindi niyo kilala ang inyong sinasamba. O hindi niyo nalalaman ang inyong sinasamba. Ano tawag po dyan? Innocent worshiper. Katulad ni Cornelio. Innocent worshiper. Nung nakita si Pedro na paparating, agad siya lumuhod at sumamba. Tao lang akong tulad. Ang Diyos ang sumamba. So siguro wala naman sa ating innocent worshiper dito. Amen, mga kapatid. Alam natin, tinuro yan sa atin at marami mga Pilipino, inosente ang kanilang pagsamba. Dala ng mga Kastila, ang haba na ng panahon yan, luhod kayo rito, dasal kayo rito, at iyan ay paulit-ulit na nangyayari hanggang sa ngayon. Yan ang ginagawa. Ang tawag dyan ay innocent worshiper. Kung kanino ka sumasamba, doon ka nagdadasal. At maraming tao ng mga Pilipino, mga kapatid, dahil inosente ang kanilang sinasamba, doon sila nagdadasal. Hindi sila sinasamba. Amen po ba? At merong intellectual worship. Pero kami, alam namin ang aming sinasamba. Sino kaya mga intellectual worshiper na yan? Hindi yan ito yung mga tao na masyadong puno-puno ng kaalaman. Na alam yung lyrics, alam yung notes, alam yung key, alam yung dasal, alam yung pasyon. Sa ulado, yung kabukan ng programa. Amen po ba? Sa ulado lang mga kapatid. Pero hindi naman talaga sumasamba. Mga intellectual. Hindi pwedeng ipaawit hanggang hindi napanotaryo. Kailangan dumaan pa sa ano mga kapatid. Masyadong mga intellectual mga kapatid. At again, maraming tao, hindi inosente, dinadaan sa dulo. Pero hindi yan. Si Jesus Christ mismo nagsabi, verse 23, verse 24, meron tinatawag na the true worshipers. At sabi diyan, iyan ang pinalulugdan ng Ama na pagsamba. At salamat, iyan po yung ating natagpuan. Amen po ba? Iyan po yung ating pong ginagawa mga kapatid, sapagkat sa kaharian ng Diyos, dapat lahat worshiper. Amen po ba? Lahat tayo na narito ay mananamba, sapagkat tunay, spirit and truth ang ating wino-worship. Pagka ikaw ay inosente, diba? Pagka ikaw ay intellectual, minsan, ikahon. Pero ito ay true worshipers, mga kapatid, kasambahin mo siya sa spirito at sa katotohanan. At katulad na sinasabi ko mga kapatid, kung sino po ang iyong sinasamba, doon ka tatawag. At yan pong tinawagan nito pong si Jabez, mga kapatid. Siya po'y nanalangin sa Diyos na may likha ng langit at lupa. Diba? Kaya ang lakas na kanyang loob. Mamaya puntahan natin tatlo niyang panalangin. Yung tatlong uri niya ng pananalangin, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng John 14:13-14, anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamagitan ng Anak. So, kailangan sa real God, mga kapatid. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. So, malinaw na malinaw, sabi ng Ama, sabi ng Biblia, manalangin tayo sa Ama sa pangalan ng ating Panginoon. So may mga verses na kasunod yan, hindi na po natin yan nilagay, mga kapatid. Ano po? Iyak tayo kapag, again, mga kapatid, tayo po ay namumuhay ng marangal. Your request is granted. Okay? Pwedeng yes, no, slow, kanina, wait, etc. Pero mga kapatid, pero kayo naniniwala kung tama yung dasal, tama ang iyong hinihingi, ako'y naniniwala, yan po ay tutugunin
ng ating pong Panginoon. Ano pa, lalo na po yung mga alam natin na hinihingi natin sa college, sa kanyang kalooban, maraming mga aral tungkol sa ganyan, mga kapatid. Ngayon, answer din naman dahil alam niya na hindi makakabuti para sa iyo yung hinihingi mo, kaya no. 10 taon pa bago ibigay. Kasi hindi ka pa mature. Masasayang lang, ibigay ko sa'yo. Hindi gano'n, mga kapatid, o kaya, wait, kasi may tinuturo siya sa atin. Amen po ba? Kaya mga ganyan naman yung mga sagot ng ating pong Panginoong Diyos. Sa pangmadala ang verses, ang dalangin nila kahit hindi pa tapos, ay akin ang diringgin, ibibigay ko na ang kanilang mga hinihiling mo. Ang ganda nitong ito yung mga verses na ito, mga kapatid, ng bata pa ako, mananampalataya. Mga yung mga sa ulado ko na po agad ito, no? Kasi yan ang mga binigay sa akin ng ating pong Panginoon, no? Habang nagbabasa tayo ng Bible, sabi ko, hindi pa tapos. Alam naman Diyos, diba? Narinig niyang dasal mo, hindi pa tapos ang iyong dasal, hinagot ka ng Diyos. Amen? Kaya may mga patong-patong tayo mga narinig na. Yes. Again, mga kapatid, dalawang bagay na. Simple lang ito mensahe ko. Kamuhay tayo ng video. Iyan kasi. Ginagaran niya kita. At maging mapanalangin ko. Nang sa gayon, your request is granted. Amen? Siyempre mo. Again, if you are praying to the wrong God, access denied. Amen po ba? Denied po yan. But when you pray to the real God, lagi request granted. Amen po ba? No? Laging request granted. Bakit? Gano'n na lang ang panalangin ni Jabez. May boldness yun. May boldness po siya na nanalangin sa ating pong Panginoon. Kayo po ba? Kapag kayo po ay nananalangin sa ating Panginoon, kumusta po? Nandun po ba yung confidence? O bold na bold ka? No? Malakas ang loob mo? O parang feeling mo, hindi na ako worthy. Hindi na ako karapat-dapat eh. Diba? Alam mo kasi ni Jabez kung paano siya namuhay. Hindi ako katulad ng mga kuya ko at ate ko. Namuhay akong meron. Matinong akong tao. No? Dapat ganyan yung ramdam mo sa iyong sarili, mga kapatid. No? Kapag alam mo na ganun ka naman talaga, with boldness, with confidence, at ayaw ko makakapit sa throne of grace, sabi ng Hebrews chapter 4, verse 16. Diba? Tayo pinakakalapit sa throne ng kahabagan, mga kapatid. No? Kaya naman, bold na bold po siya. Alam niyo, mga kapatid, sa kanyang panalangin, beneficiaries lang naman ako ng aking Father Abraham. Alam naman natin pag sinabing benefactor, no? Ito po yung nagbibigay ng mana, ito po yung tagapagbigay. Pero yung beneficiaries, ito yung mga tagatanggap. Kuha, mga kapatid. At yun po, yung ginawa lang ni Jabez, mga kapatid, isa sila sa beneficiaries ni Abraham. Sino po sa atin, may mga magulang dati tumatanggap ng SS, ngayon nawala na po sila. Ngayon, may nagpadalang letter sa iyo na ikaw na nakalagay doon bilang beneficiary, sa iyo pupunta. Di ba tawag doon? Death benefits. Tama po ba? Meron ba nakatanggap dito ng mga death benefits galing sa kanilang mga magulang? Ha? Meron na, marahil mga kapatid na po. May mga tinatawag na death benefits, mga kapatid. Sa madalit sabi, habang yung donor hindi pa patay, hindi pa pwede ibigay benefits. Parang yung Luke chapter 15. Ano po, yung bata, pero mabait si tatay. Yung bata, binigay pa rin po, mga kapatid. Napalibig ko nang sabihin, mga kapatid, si Jabez ganun. Alam niya kung ano yung pangako ng Panginoon kay Abraham. At yun lamang ang kanyang kinilig. No, yun lamang po ang kanyang kinilig sa kanyang pong pananalangin. Hindi basta-basta humingi lang si Jabez. Alam niya po yung promise ng Diyos kay Abraham. Kung paano sinabi ng Panginoon kay Abraham, Genesis chapter 12, verse 2. At papalain kita, magiging bangko ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging daan ng pagpapala para sa iyo. Kung sino magpala sa iyo, pagpapalain ka. Verse 3. Kung sino sumampo sa iyo,
susundan ko. Ano? Alam ni Abraham, alam po ni Jabez, mga kapatid, yung pangako po na iyon. Amen po. Bilang mga beneficiaries. Again, tingnan natin yung dasal na yun. Siya din na yung mga tatlo. Yan, di ba? Ano dasal niya? Pagpalain po ninyo ako, o that you will bless me. Sino ba nagdadasal niyan? Genesis 12 yan, I will, ano mga kapatid, I will bless you, sabi ng Diyos kay Abraham. Tinling lamang po ito pong si Jabez. Ano mga kapatid, sana may boldness tayo. Ano? Ngayon, actually, nung kapayan dinadasal kaya lang dumating yung punto na para bang, Lord, gagawin mo na sa akin. Pinahawakan ko na po ito, pipipray ko naman pray for others. Palawakin ninyo ang aking lupain, enlarge my territory, influence. Binabalik-balikan ko, Lord, ako ay magiging siya, salamat po sa mga lugar na napuntahan ko. From San Mateo, din naman akong Cavite. Sa Dasma, nalipat ako ng Gente. Binilik muli ako ng San Mateo sa ibang lugar naman. Ganun namin na-experience yung palipat-lipat kasi nag-iisip ako, hirap, Lord, yung palipat-lipat. Tapos, dinala niya ako ng Bataan. Mga 2 years pa lang ako rito, inalis kami ng Bataan. Dinala kami ng Pangasinan. Sa Pangasinan, dami naming lugar na nilipatan doon. Pero salamat, may mga mga lessons sa amin. Yung tinirahan namin, kaya pala kayo pinaalis, babagyo, inungkab yung mangga, nahukay, pati yung ilalim. Nagbunuhan kasi yun, nahukay, yung ilalim ng amin kung mismong tinutulugan. At 3 araw pa lang kami sa aming nilipatan, nagbago ng isip yung may-ari. Pinapaalis kami. Bumagyo nga nung time na yung mga kapatid, ngayong malaking puno ng santol, bumagsak sa bahay na yun. Lord, salamat. At nalipat kami sa up and down na bahay. Kaya lang, naungkap yung dalawa namang yero. Buti nilang may ilalim. Ganun mga karanasan namin yan mga kapatid at binalikan kami rito. Natira kami sa Bagong Bayan, natira kami sa bahay ni Jim ngayon. Sa taas, ilang taon din kami doon. Kaya tingin siya. Punta kami dyan sa Ambuklaw, sa inulisa namin. Pati ahas kung mapasok, praise God. Nandun kami sa At salamat. I pray, Lord, ibigyan mo kami ng sariling mahal. Amen po ba? Enlarge my territory. Sapagkat, hindi namin ito sinasabi, pero layo na sinasabi, nagbuhulog kami sa piyesta. Nakakaisang taon na ako nakakahulog. Nakakahulog dyan na bilang paanong pakuna. Hindi ba lang namin nilalabas yung sushi. Next year, masusunod na po. At hinihintayin lang namin yun. Sapagkat sabi namin, nag-focus na sana kami sa Ambuklaw, pero no choice, kailangan kami umalis. Kaya, pansamantala, tumira kami ng Tinehera. Kaya naniniwala tayo mga kapatid, Lord, halawakin ninyo ang aking lupain. Amen po ba? Lord, dati, ako pinaglalakad lang, nagbibisikleta, nagsacycle ng bike, pero ngayon, salamat. Anytime, kahit masira yung isa kong motor, may kasunod. Ang dami mga kapatid, pinapalawak po yan ang ating Panginoon. Amen po ba? Yung ating influence sa iba't ibang lugar, sa mga lugar na ating binibinusturan, mga kapatid, yung marinig niyo po dyan? Yung marinig niyo sa kanilang mga bibig pagka nakausap niyo kung sino si Kuya Erwin? Mga kapatid, So, gano'n, yung ating influence, mga kapatid, at sa litera, pati lupain, hindi lang piyesta. Amen po ba? Ano pa kaya? Di ba? Gano'n din tayo. Amen po ba? Yan ang ating panalangin sa ating pong Panginoon. Amen? Samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawian makasasakit sa akin. Mga kapatid, actually lahat ng mga iyan, yung palawakin ng ating lupain, kung ano po ang ating tuntungan, kung ano po ang ating matanaw, ilo. Tulad nito, pinili ko sa atin, gustong kuwain ito, hindi natin ito binitawan, tinatakan na natin ito, ginamit na natin ito, tuloy natin. So, atin na ito. Amen po tayo. Ganon din po yan mga kapatid. Promise yan ng Diyos, kung ano matanaw mo. Diba? Palangabihin ko ang iyong anak at apo. Dami ng buhangin sa karagatan. Nangyari po yan. Yan lang po yung pinipili nito pong si Jabez mga kapatid. Amen?
At dito, yung protection, Genesis 15, sabi ni Lord, I am your shield. Ako yung muog na mag-iingat sa iyo. Ay ang panalangin ni Jabez, samahan po ninyo ako. At ingatan sa anumang kasawi ang makasasakit sa akin. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. Lord, yung aking mga anak, pinapanalangin ko yan. Si John, pabalik-balik po yan, mula balanga hanggang limay sa kanyang trabaho, nagsisilbi, ingatan mo po siya. Di ba? Pangalawa, ganun din, ganito. Hindi niya pinag-pressurize na disgasa niya, pero salamat. Kung hindi siya matutuloy ng Australia sa September 7. Kasi makakalito mo siya ng depression. Pero doon pa rin, dahil pinapanalangin po natin yan, yung protection mo, Panginoon. Yung protection mo. Pagalitan naman ako ng mga anak ko ito. Ano ka talaga, bulgan. Yan lahat ng mga kapatid. Hallelujah. Purihin ko ang mga. Hindi na mapagalitan. Alam na nila yun. Yan nasabi ko po sa kanila. Mga kapatid. Hallelujah. Alaktaan nga po natin ang ating Panginoon. At again, mga kapatid, sabi doon, at ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Ano po? And God granted His request. Mga kapatid, sana yan po, Lord, pagkarahin mo ako, palawakin mo ang teritoryo, kailangan ko disiplinahin, ikaw ang dumisiplina sa akin. Maging sa kaaway o sa tanas, ikaw po mag-ingat sa akin. No? Hindi naman ako makaranas ng sakit, no? Kasawian. No? Yan kasi ang goal niya sa buhay natin, ibiguin ka. Ang gusto ng Diyos magtagumpay ka. Na kaya yan po mga kapatid ay binababarang sa atin po pananalangin. Amen po ba? Ano? Purihin po ang Panginoon. Palapakan natin siya. Gusto kong sabihin dito, mga kapatid, ang ating Panginoon. Ang siya po ang benefactor. Siya po na mayaman na naging duka para po tayo na mahirap ay yumaman. Amen po ba? Siya, mga kapatid, bilang ating Panginoon ay namatay na. At ikaw bilang children of God, bilang co-heirs of God, mga kapatid, ay may karapatan sa maanan ito. Sa benepisyo nito. The benefits of the cross, mga kapatid, ay napakarami. By His wound, we are healed. Diba? By His death, we are blessed. Amen po ba? From curse to blessed, mga kapatid. Diba? By His death, we are victorious. Amen po ba? Tayo po'y pinagpala ng ating Panginoon. Ano lang natin natin? Claim it. Panghawakan mo lang yung mga bagay nito, Panginoon, sa pamagitan ng mga sugat na tinanggap ay gagaling. Amen po ba? Sa kalagayang ito, ikaw na mayaman ay nagpakadukha para ako'y pagpalain at payamanin din. Para i-bless mo rin ako, mga kapatid. Di ba? Okay lang, mamuhay. Okay lang, sige lang tayong mahirap. Pero hindi papayag doon. Ayoko na nun. Na mamamatay din ako mahirap. Naku, iyan po ang aking buhay na meron naman akong iwanan doon sa mga anak ko. Di ba? Amen po ba? Krisyano na tayo no? Yan ang promise kay Abraham, mga kapatid, na tayo po ay anak ni Abraham. Amen po ba? Di ba? At higit sa lahat yung ating benefactor, ang ating Diyos Ama, ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid, ay namatay na sa krus ng Kalbaryo. At marami pong pakinabang ito sa ating pong buhay. Amen po ba? Na-transform tayo, di ba? Di ka naman, sino ka ba? No, sino ba tayo para gamitin niya sa kanyang kumpasal? Sino ba ako? Mga kapatid, kulang ka sa alam, kulang ka sa araw, wala kang pera, pero sino ba ako? Mga kapatid, amen po ba? Sa tulong lamang po ng aming Panginoon, ang lahat ng iyan ay nangyayari para po sa amin. Amen po ba? Kaya purihin po ang ating Panginoon. Again, dalawang bagay lang. You should live all around. Mamuhay tayo ng may dangal. Yan po kailangan. Si Jabez, dalawang verses lamang po yan, pero yan ang kanyang naging buhay. Pangalawa, si Jabez po ay namuhay na mapanalangin. Tinayuan niya yung pangako ng Panginoon ni Abraham. At tayo rin po, no, bilang kanyang anak, mga kapatid, lahat tayo'y gustong mamuhay
Kasi nga, minsan pagka ikaw ay para bang, parang hirap magsabi. Ang hirap pong mag-share sa mga tao. Minsan kahit tumitingin ng mga tao sa ganun, no? Di ba? Ano lang paniniwalaan, ikaw nga, yung mukha mo ganun, tapos ano, ngayon, medyo maniniwala na kasi may na ng konti. Yan, hindi na alam, di ba? Iba pa rin mga kapatid. Maraming nagiging ma-influensyang tao sapagkat alam natin mga kapatid, sila po ay pinagpala ng Panginoon at naging pagkapala para po sa iba. Kasi kahit sa akin mga kapatid, sa buhay ko, sa totoo lang, nakikita niyo yung mensahe, lagi ko sinishare, ayoko lang kasi magturo ng joy lang. Gusto ko yung aking ituturo na kapanasan. Mas effective yun. Amen po. Mas gusto ko, Panginoon, ang sinasabi ko sa aking kapwa na nagpapakaniwalaan nila ako, wala silang may titinda sa akin. Kasi nakikita nila sa buhay ko yung aking sinasabi. Amen po. At napakahalaga po nito. Ano, okay naman po yung mga churi. Ano, pero sa akin, dumating na ako sa puntong ganyan. Gusto ko, ituturo ko sa kanila kung ano yung nagagawa. Para alam ko. Alam ko, kung kasi ng Panginoon, kasi alam niyang ginawa niyo sa akin, pinahain lang. Siya. Pinapalalahanan lang po tayo mga kapatid. You should live. We should live. We all. We should live prayerfully. Alam mo sa sarili. Ikaw po'y mapanalangin. At Lord, bless you. Enlarge my territory. Let your hand be with me. Yung kamay mo humawak sa akin and keep me from money. So that I will be from you. Ano ang natin? Sige. Worship tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. O Diyos, iyong aking panalangin. Ang puso kong ito'y kahit
dalanginan. Lord God, katulad ng ginawa sa Matthew chapter 21, verse 13, kung paano ang templo na ginawang bahay ng mga magnanakaw, kaya naman sa iyong galit na puno ng kapanalan, lahat ng ito inis. Nagbika ang bahay ito ay maging bahay ng dalanginan. Panginoon, hayaan niyo nga po yung mga epekto, yung mga lesson na aming napakinggan sa aming buhay. Katulad po rin ngayon, nais mo katulad ng Jabez, ang buhay namin ay mabuhay ng marangal. Sa loob ng aming tahanan, sa labas ng aming tahanan, sa mga lugar na aming napupuntahan, maging sa aming mga workplace, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kabuhayan, sa aming mga business, sa maraming mga estudyanteng naririto, sa mga dalagat binata na pumapasok sa tipan, bilang mag-partner, tulungan mo kami lahat na mamuhay na punong-puno ng may laman. Huwag mo hayaan kami po'y matukso kapag kami nagtitipid. Si Jabez, bagamat tipid, pinanganak sa kapis, pinanganak sa hirap, sa lungkot, pero sa kabila ng lahat, hindi sa tumulat sa kanyang mga kapatid. Namuhay siyang may tangal. Panginoon, maskit namin pipiliin ang magandang pangalan kaysa sa namang bagay meron sa mundo na nauubos din naman. Pagkalang iba magaman makalan, pero nauubos at nauubos din ito. Kaya ingatan po namin ang aming mga relasyon sa inyo. Lalo na po mula na kami po'y mga naging Kristiyan. Marami ng mata na nakatingin sa amin. Tulungan mo kami ma-maintain ang aming good testimony. Tulungan mo kami ipamuhay ang aming pagiging Kristiyan. Sa loob ng simbahan, tinitignan kami. Sa loob ng bahay, tinitignan kami. Sa labas ng aming bahay at lugar na pinupunta namin, tinitignan kami. Tulungan mo kami. Katulad ng aming tema, ang gusto mo ang buhay na ito, ang pamilya namin, tahanan namin, simbahan namin, ay maging bahay at dalanginan. Kaya naman po yung epekto nito sa aming Panginoon. Yung pananalangin. Pray at sisingin sa inyong salita. Piling panalangin, nasa loob na kami ng bahay, labas ng bahay, kahit saan kami naroon, itulak mo kami na ipanalangin at sa namang bagay na gagawin namin, Panginoon. Ipapanalangin po namin ito. Lord, kaya naman po nito po yung maging lifestyle namin, maging way of life ng aming pong buhay. At alam namin ang panalangin ay napaka-effective. Hindi lamang po maging epektibo sa buhay namin kung lihim po kami manalangin ito lang, Panginoon. Kung kami po hindi magdadasal, wala sa epek, pero kami mananalangin, ikli, mahaba, Panginoon Diyos, alam namin meron po itong epekto sa buhay po namin. Ama, yan nga po mag-iwan ang marka ito sa mga puso namin, sa mga buhay namin, Panginoon, na ang buhay na ito ay maging bahay dalanginan. Ang lugar na ito ay maging bahay dalanginan. Masas namin ang iyong kabanalan. Masas namin ang iyong pagkilos, pamumuna, ang iyong sikay na glory, Panginoon, nang sa gayon. Mamuhay kami ng punong-puno ng pagpapakumbaba. Mamuhay kami bilang mananamba sa tunay na Diyos. Sapagkat kung sino ang aming kinikilala, ang aming sinasamba, doon kami tumatawag. At salamat, buksan mo ang aming mga kaisipan, ang aming mga pananaw, para kami po'y makapanalangin sa Diyos na totoo. Tulad ni Eli, ang kanyang tinawagan, na may lalang ng langit at lupa, maging ng madagat at umaba yung apoy nito. Salamat po ng marami, Panginoon. Alam ko po, may transformation ang nangyagana sa aming
mga buhay na ito, Panginoon. Thank you, Lord. Mamaya sa aming grouping, sa aming pananalangin, Lord God, ilagay niyo po sa aming puso yung mga bagay na ito na dapat namin dinadasan. At ma-sense namin yung halaga nito, Lord God, na hindi kami umuwi agad, Panginoon Diyos. Mananatili kami sa grouping sapagkat mahalaga. Nakakasama, nananalangin sa isa't isa, alam namin meron ito epekto sa aming buhay. Ama, maraming salamat. Katulad po ng manalangin ni Jabez, nagpalain mo kami. Malawakin mo ang aming mga teritoryo, yung aming mga kapatid. Nagkaroon kami ng influence sa maraming mga tao. Ang iyong kamay, umabak sa amin at mag-ingat sa anumang asawian o kabiguan ng buhay laban sa kaaway. Maraming salamat. Alam namin ang aming dasal. Narinig po ninyo. Salamat sa sagot. Ito po ang aming panalangin. Nag-aagapan ng anak ng Diyos na magsabi ng Amen. Amen. God bless po. Isang mabagbalang umaga po sa inyo lahat. Gusto ko lang po gamitin yung pagkakataon na to na magpasalamat sa Diyos bago po tayo pumunta sa giving. Kanina pa po na-audio ng aking puso na sabihin ko. Nasakto po kasi na timing August 25 ay 17 years wedding anniversary po namin ng aking asawa. Salamat po dahil sa pagtayo ko dito. Gamitin ko na rin po ito para pasalamatan po ang Diyos sa 17 years na simula nung nangako kami sa isa't isa sa hirap at ginhawa. At pinasasalamatan ko rin po ang Diyos higit sa lahat dahil po sa 17 years na yon, hindi lang po sa relasyon namin mag-asawa umikot ang mundo namin. Salamat po dahil po sa 17 years, with 3 years po na bilang Kristiyano ay kasama namin sa relasyon namin ng Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat. Amen po. Okay, dumaho na po tayo sa giving. Okay po. Minsan mga kapatid, marami tayong naririnig pagdating sa pagbibigay na bakit ako magbibigay, ako'y mawawalan pag ako'y nagbigay. Minsan yan po ang prinsipyo ng mundo na sa karamihan hindi ko po nilalahat, pero halos sa iba na nakakausap natin, ganyan po ang katwiran. Bakit ako magbibigay, ako'y mawawalan. Pero pag sa Diyos po tayo nagbigay, hindi po tayo mawawalan, bagkus magkakaroon pa po tayo. Alalahanin din po natin na sa Biblia, mismo po, ang Panginoon Jesus pa po ang nagsabi na higit po na mapalad ang taong nagbibigay kaysa tumatanda. Kaya mga kapatid, patuloy tayong magbigay. At alamin po natin na sa pagbibigay natin, kung alam po natin to, hindi po tayo mahihirapan magbigay. Lalo na po dito sa panalangin po ni David na makikita po natin sa unang Chronicles, chapter 29, verse 14. Ngunit sino ako at ang bayan ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. Pinagpala po ng ating Panginoon ang kanyang salita. No? Ito po ang panalangin ni Haring David. So, everything's from God. Amen po. Ang lahat ng pagpapala, biyaya ay galing sa Diyos. Kaya kung alam po natin na ang lahat ng meron tayo ay galing po sa Diyos, wala pong kabigatan pagdating sa pagbibigay at pagbabalik para sa Diyos. Have a grateful heart. Magkaroon po ng pusong mapagpasalamat. Katulad ni Haring David sa kanyang panalangin, siya ay mapagpasalamat sa Diyos. Mapagpasalamat sa maliit o malaking bagay. Kahit nawawalan po tayo, nagpapasalamat pa rin po tayo dahil God will provide. Alam po ng Panginoon yan. At ito pong pangatlo, alam niyo mga kapatid, ito po sa isa sa mga pinanghawakan ko. Simula po nang nag-start ako ng pagbibigay, pagbabalik po sa ating Panginoon. Ito po talaga yung na-realize ko without God, we are nothing. Amen po. Kung wala ang Diyos, wala din tayo. Walang-wala po tayo kung wala po tayong Diyos sa buhay natin. At aminin natin na wala po tayong dapat ipagmalaki sa Diyos. Itong ibinibigay po natin sa Kanya ay ibinabalik lang po natin.
sapagkat lahat ng ito ay galing sa Kanya. Kailangan nating ma-recognize yung pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Kaya mga kapatid, alalahanin po natin na sa ating pagbibigay, without God, we are nothing. Kaya ibigay sa Diyos ang nararapat. Ang sa Kanya ay para sa Kanya. Kaya magpasalamat tayo, ibalik natin ang para sa ating Panginoon. Tayo po ito ngayon at tayo'y manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon Diyos na aming tagapagligtas. Panginoon Diyos, salamat po sa biyaya ng buhay. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa lahat ng pagtugon mo, pagkilos sa buhay po namin. Panginoon, binabalik po namin para sa iyo. Dahil namin namin, Panginoon, na wala kami kung wala ka, Panginoon. Ang lahat po ng meron kami ay nagmula sa iyo, Panginoon. Kaya sino kami, Panginoon, para hindi po magbalik sa iyo? Hindi po mababasin po ito sa amin, Panginoon. Napakarami pong pabor na ibinibigay sa buhay namin, Panginoon. Lagi po kami maging mapagpasalamat, Panginoon, sa mga natatanggap namin. Minsan nga po, Panginoon, nawawalan din po kami. Pero magpasalamat lamang po kami sa iyo, Panginoon. Dahil hindi naman po lahat po sa mga pamimigay. Natuto kami na laging magpasalamat ang mga aspeto ng aming buhay, Panginoon. Panginoon, pagpalain mo anumang kabuhayan ng bawat isa. Pagpalain po, Panginoon, anumang po pagtatrabaho ng bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo rin po yung aming panawahan, Panginoon. Anagutin mo rin po yung mga tao na i-claim po nila, Panginoon, na ang lahat ay galing sa iyo. Para sa mga puso nila, Panginoon, ay walang kabigatan pagdating sa pagbibigay at pagbabalik ng para sa iyo. Dahil sa iyo, Panginoon, walang imposible. Kaya mo nibuhin ang mga puso ng bawat isa. At abutin mo rin, Panginoon, yung ibang mga tao na nakakamang na ng iyong salita, na madiligan, Panginoon, at manumbalik sa iyo. Salamat po, Lord, tinutulungan mo kami sa pamamagitan ng panalangin. Ito ay ugnayan namin sa iyo, Panginoon. Nararanasan namin ang iyong presensya. Sumasagot ka sa aming mga dalangin, Panginoon. Salamat po na may patuloy kaming manalangin anumang sitwasyon ng aming buhay. Ito'y daladala namin, Panginoon, saan man kami napunta o saan man kami dahon-dahon. Panginoon, pinasalamatan ko rin po ang pagsasama namin mag-asawa. 17 years, Panginoon, na ibigay mo sa amin. At patuloy pa na ibigay po, Panginoon. Salamat po dahil nakilala ka namin. Salamat po sa mga taong ginamit mo, Panginoon. Nawa, Lord, patuloy na ikaw maging sentro sa pagmamahalan at sa pagiging mag-asawa po namin. Dahil naniniwala ako, Panginoon, na kapag ikaw ang nasa sentro ng dalawa, ng babae at lalaki, anumang tukso'y kanila malalagpasan at mapagtatagumpayan ang buhay mag-asawa. Panginoon, maraming salamat po sa iyo po namin ibinabalik, Panginoon, ang pinakamataas na papuri sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay nagbigay sa amin.
yung mga announcement po natin. Unahin po natin yung mga nagdiriwang ng ating mga karuan. Ang ating mga kapatiran, si kapatid na Longward Villasol. Secret din. Secret din ang walang secret na masaya pagsasama. Secret din. Okay, so yan. So sabi ni Ate Jen kanina, basta nasa pagitan ninyo yung love ng ating Panginoon. Ayan. Okay po? So yun, magandang kasi pero magandang ano po yung ayan. Opo. Foundation. Ayan. Sabi ni Pastor po, magandang yung foundation. Yung pagmamahal ng ating Panginoon ay binalog yung inyong pagmamahal. Yung inyong pagsasama po yan. Okay? So, para po sa ating Wednesday prayer meeting, patuloy po po na po yung ating panalangin every Wednesday. So, kami po ay naninagdagon sa bawat isa na join po tayo sa ating panalangin every Wednesday. Ano po? Marami po tayong matututunan dito. Bali yung ating matututunan is extension of ano po, ng ating prayer night, ano po, doon sa Wednesday prayer meeting. Maganda po yung aming mga topic doon. Okay po, and nagkakaroon kami ng mga sharing, mga aming mga problem sa buhay, at yung aming mga payo. Hanggang Wednesday po, makakatouch po talaga yung mga payo, ano po, pati yung aming mga sharing. Ayan. Okay po, so kaya, kung gusto niyo pong maranasan yung pakiramdam na ito kapag Wednesday, join po sa ating Wednesday prayer meeting. Meron din po tayo online. Ayan, yung ating mga nasa online, nandiyan naman po sila lagi sa ating online. Ayan. So, and then this coming September 20 po. Okay, next month po ito, magkakaroon po tayo ng revival night. Na po, ang ating po sa yung ating bahay-sambahan, alas 6 po yan, hanggang ano po, ano pa po,
Beth Magkaling, and then yung ages 56 above, si Ate Shirley. Meron po tayong mga designated places dyan na establish na po natin na last week pa. Ano po? Ayan, doon po yung dito yung 25 to ano po, yan lang sa lang nila ulit, baka nakalimutan. Ano po, sige po. Ayan. Si Ate Cecil po saan? Ayan, so i-announce po nila mamaya. Okay, so sige po, yung mga network po, yung main network po natin, para sa ating mga kalalakihan, si Pastor Jimmy Gonzales po. Si Pastor Dan. Magkaling po yung ages 26 to 25 to 45. Ayan. And then si Pastor Jimmy sa ages 46 and above. Ayan. Okay po? Ayan, so mamaya po, divided ano po tayo, and as experience po ng ating sharing time and ating prayer time. Okay po, meron po tayong announcement. Wala na pong announcement. Okay po, sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, for giving us chances, Panginoon. For allowing each and everyone, Panginoon, to always be in your plan, Panginoon. Hallelujah. Worshiping niyo, Panginoon, pagbibigay mo sa amin ang pagkakataon na ikaw ay aming napasalamatan, malitaas ang iyong dakilang pangalan, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. For allowing us, Panginoon, to air, Panginoon, yung aming mga concerns, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming prayer life, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Through prayer, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Ama. Salamat, Ama, for granting us, Panginoon, yung aming mga requests, O God. Hallelujah. Through prayer, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, for your unconditional love, O God. Yung walang sawa, Panginoon, na pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. In spite, Panginoon, yung aming mga impurities, Panginoon, sa buhay. Hallelujah. Salamat, Ama. You are always there, Panginoon. You are always ready, Panginoon, to cleanse our souls, O God. Hallelujah. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. Every time we are kneeling down, Panginoon, to repent, O God, lagi, Panginoon, ang iyong tenga, ang iyong pandinig, Panginoon, ay laging nasa kalagitnaan namin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Ama, sa iyong pagtugon, Panginoon, sa aming mga panalangin, Panginoon. Hallelujah. For making us, Panginoon, for transforming, Panginoon. Hallelujah. To be, Panginoon, a true worshiper, O God. At patuloy, Panginoon, hallelujah. Patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, hallelujah. To become prayerful, Panginoon, and mamuhay kami ng may karangalan, O God. Hallelujah. Salamat, Ama. Salamat, Ama, sa aming mga kapatiran na lagi namin kasama, Panginoon, sa pananalangin, O God. Sa lugar na ito, ng aming bahay, panalangin, maging ang aming mga kapatiran, Panginoon, na nasa kanilang mga tahanan, O God. Hallelujah. Patuloy po ang pagpapala, O God, ay lagi mong ibuhos, Panginoon, sa iyong mga anak, O God. Hallelujah. Salamat, Ama, Panginoon. Salamat, Ama. Patuloy mo pong palaguin, O God, yung aming pananampalataya, yung aming buhay, pananampalataya, yung aming pananalangin, O God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Ama. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka mong manahal sa iyo, Panginoon. Patuloy namin tinataas sa iyo, Panginoon, ang aming bansa. O God, hallelujah. Alam mo kung ano, Panginoon, ang suliranin na hinaharap ng aming bansa, O God, especially sa aming territorial security, O God, hallelujah. Hindi kami magsasawa, Panginoon, na itaas sa iyo yung aming bansa, O God. Yung aming Pangulo, Panginoon, yung aming mga kapatiran namin who are holding position sa aming pamahalaan, O God. Bigyan mo sila ng wisdom, Panginoon. Gawin mo sila, Panginoon, na maging instrumento mo, O God, upang magkaroon na tayo sa Panginoon, whatever, Panginoon, ang nararanasan namin sa aming bansa, O God. Hallelujah. Maging sa aming economy, Panginoon.
you, Lord, at sa aming pag-uwi, Panginoon, hallelujah, kami po ay iyong ingatan, Panginoon, dali mo kami sa kanya-kanya naming tahanan, naghihintay ang aming mga mahal sa buhay, O God, na ligtas, Panginoon, hallelujah. Salamat po sa iyong kaputihan sa aming buhay, tunay nga po na ikaw ang nag-iisa naming Diyos, na tunay na ang nag-iisa naming buhay na Diyos, Panginoon, na siyang kumikilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. In Jesus' mighty name, O God, this we pray. Amen. Amen. Isa pa po, umawit tayo sa Diyos. Hallelujah. Ang papuri ay kay Yahweh. Amen. Kalay bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may